Noong ika-26 ng Agosto, taong 1876, sa isang tindahan sa Pugadlawin, nagtipon sina Andres Bonifacio at iba pang mga revolusyonaryo para sa pagpaplano ng himagsikan laban sa Espanya. Dito nila unang itinaas ang watawat ng Pilipinas at sinimulang ipahayag ang kanilang pagtutol sa kolonyalismong Kastila sa pamamagitan ng Cry of Pugadlawin o mas kilala bilang Cry of Balintawak. Ito ang nagsilbing simula ng Rebolusyong Pilipino laban sa mga Espanyol. Parang awan nyo na, Padre! Dinapon po kasi ng malaria ang anak ko! Kung pwede lamang po kunin ko ang sahod ko! Awa? Sino ka para muna kumuno ko? Sabing hindi pwede. Kayo ang demonyo! Manggagahasa! Magnanakaw! Mamamatay tao! Patwenta. Tulong niyo ang demonyong ito. Ah! Ang kakaibang pangyayari na iyon ay nagpatugo sa puso ni Bonifacio. Ang galit at pagkamuhi sa sistemang nagpapahirap sa kanyang mga kababayan ay biglang sumiklab. Sa kanyang mga mata, hindi lamang ito isang simpleng krimen, kundi isang pagpapahayag ng pagpapakita ng kabasusan ng mga Kastila sa mga Pilipino. Nagnigas ang damdamin ni Bonifacio ng pagnanasa na palayain ang kanyang bayan mula sa mga tanikala ng dayuhang mga mananakop. Ang pangyayaring iyon ang nagsilbing apoy na nagbigay liwanag sa kanyang hangarin na itaguyod ang revolusyon. Hindi na lamang niya nais maging saksi sa karahasan, kundi nais na niyang maging bahagi ng pagbabago para sa kinabukasan ng kanyang bayan. Sa isang masalimuot na araw sa Caloocan taong 1876, nangunguna si Andres Bonifacio sa isang lihim na pagpupulong ng katipunan. Ang hangin ay nababalot ng tensyon, at ang mga mata ng mga kasapi ay puno ng determinasyon. Mga kababayan, dumating na ang panahon upang putulin ang tanikala ng pang-aapi. Kakaisa ang ating mga ngayon upang pumanaw ng katapatan sa pamahalaan at ang angkinin ng ating kalayaan. Nagliliyab ang mga tinik ng revolusyon sa puso ng bawat kasapi. Ang mga kasaysayan ng pang-aapi at kawalang katarungan ang nagbibigay buhay sa apoy ng pagnanasa para sa kalayaan. Mga kapatid, itayo natin ang paninindigan laban sa mga kabuktutan na ipinapasan sa ating bayan. Ito ang oras na itakda muli ang ating mga dangal. Ang ating laban para sa kalayaan ay hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating mga susunod na henerasyon. Kailangan nating ipakita ang ating determinasyon. Tama! Tama! Pagmasdan ninyo ang munting papel na ito na umaalipin sa atin. At ipunan, kailangan na nating wakasan ang ilang taong pananakop ng Espanya. Malakas man ang baril at kanyon ng mga Kastila, lalaban tayo hanggang sa huling hininga. Tayo ang mananalo. Hindi tayo papalupig dahil anak tayo ng bayan. Labas ninyo ang inyong mga sedula! Unitin ang sedula! Himagsikan! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Palayasin ang Espanya! Palayasin! Hindi na tayo magpapakumbaba sa pang-aapi ng mga Kastila. Binapahayag natin ang ating mga pusong handang ipaglaban ang kalayaan ng ating bayan. Di magpapatalo ang ating diwa. Matatag tayo para sa karapatan ng Pilipinas na magpasya para sa sarili nitong landas. Sa pagsapantahan ng unang araw ng digmaan, tila bumabalot ang hangin ng pagbabago. Sa ilalim ng watawat ng katipunan, nagkakaisang tinig ng mga Pilipino ang naglalakbay tungo sa laya. Ang mga puso ng mga bayani ay nag-aalab, at ang dugo ng mga mandirigma ay nagiging haligi ng kinabukasan. Sa kaharian ng mga araw na ito, si Andres Bonifacio, ang supremo ng katipunan, ay nagiging ilaw ng pag-asa. Ang kanyang liderato ay nagbibigay inspirasyon sa bawat kasapi na lumaban para sa kalayaan at dangal ng bayan.